Ito daw yung cute na oven na nakakapag-bake ng plushie toy. Mini oven naman yung itatry natin today. And tingnan nyo yung kulay, super cute. And titingnan nga natin kung totoo bang nakakapag-bake ng plushie itong oven na to. Para daw kasi itong magic na pag nilagyan mo ng dough, yung dough nagiging plushie. And ito daw yung mga plushie na pwede nating makuha dun sa loob ng oven. So isa dyan yung ating maluluto. Ganito nga pala yung top ng ating mini oven. And meron siya dyang mga stove. And syempre, para makapag-start, kailangan muna natin itong tanggalin dito sa box. Para ka lang talagang nag-unbox ng bagong oven. And excited na akong matry kung totoo nga ba yung sinasabi ng mini oven na to. And kung totoo man, excited din ako kung anong plushie yung makukuha natin. So pag open, ganito pala siya. And meron ditong box sa loob. Bukod dyan, meron nga pala ditong kasamang mga recipe book. Iba't ibang language. So syempre, kailangan natin kunin yung English. Nandito na yung steps by steps na kailangan nating gawin. And super dali lang kasi kailangan lang nating mag-mix. Tinanggal ko na nga din pala yung mga karton dun sa loob. And ngayon naman, kailangan nating buksan itong nakuha nating box. Mukhang marami din kasi itong laman sa loob. Pag open ko, meron ditong dalawang ingredients na kasama. So, bali dalawang sachet siya. And then, meron din ditong spatula tool. Syempre, kailangan natin ng pang-mix. Next naman, nandito yung ating pet mold. And dito nga natin iuhulma yung ating magagawang dough. And then, meron din ditong measuring cup. Bukod sa mga yan, meron din ditong storage bag para sa dough. And then, tinawag ko na si Charlie and Chino para makapag-start na tayo. Excited na din ng twins kasi gusto nga nilang mag-bake. And dito, sabi ko nga kailangan namin mag-mix ng mga ingredients. So, inuna ko tong kulay mint green. Inopen ko lang tapos binuhos namin dun sa bowl. And powder pala yung kanyang laman. Next naman is itong kulay pink. Inopen ko na tapos inada din namin dito sa bowl. And parang same lang yung itsura niya dun sa nauna. And then, nag-add lang kami ng isang takal ng water. After malagay ng lahat ng ingredients, kailangan naman natin tong haluin. So, mix lang ng mix hanggang mawala yung water. And then next naman, kailangan nating hulmahin itong dough. So dito, kailangan talaga ng kamay. Akala ko nung una, kailangan pa ng water, pero nung hinuhulma ko na siya, sakto lang pala. And unti-unti na ngang na-form itong ating dough. Nung naging ganito na siya, kailangan naman natin itong ilagay dun sa ating pet mold. And ito nga, super cute yung ating paglalagyan. Sakto lang din yung dami ng dough at konti lang yung sumobra. Kaya ayan, inaalis ko yung gilid para mas maganda yung pagkaka-mold niya. What's the color? Pink. Excited na nga tong si Chino kung ano ba yung kalalabasan ng aming ibibake. Super cute nga din pala kasi yung spatula, meron na siyang pang paw print. Inisqueeze ko lang din para matanggal natin yung ating minold na dough. And ganito na yung kanyang itsura after matanggal. At syempre, dahil ready na yung ating dough, kailangan na natin tong ilagay dun sa oven. Inayos ko lang kasi nakatalikod yung pagkakalagay ni Charlie. And then syempre, kailangan natin tong isara. Naka-on na naman itong oven, kaya kailangan na lang nating iset yung timer. Habang nag-aantay kami, si Charlie and Chino, ayun, nag-share ng food dun sa likod. Baby. Oh. And finally, ready na nga itong ating binake. At totoo nga kasi yung binake naming dough, tingnan nyo, naging plushie siya. And super cute itong plushie na nakuha namin. Eto nga, talagang nag-hello pa din sa inyo. Binigay ko na to sa twins tapos inamoy din nila kasi meron din talaga tong scent. And ang bango nga nang nakuha nating plushie. And siya nga pala si Fondant Feline. Yan yung kanyang name. And bali dalawang sounds yung kaya niyang gawin. Diba, ang galing nakapag-bake tayo ng plushie.